palakpak para sa atin. Kaya sa oras na ito ay handa natin ang ating mga pakinig at makinig ng mga salita ng Diyos. Kaya narito po si Brother Joseph para sa Praise God, muli na Panginoon muli. Mga kapatid, sa pagkakataon na pinatulog niya sa bawat isa na patuloy na ang kanyang biyaya ay namamalagi na nawa, habagan tayo ng Diyos, mga kapatid, para ang ating mga papuri pagsamba ay makaabot sa kanyang harian, mga kapatid. Kaya muli, palagpakan natin ang Panginoon. Praise God. Isang magalakan at karangalan na makaalam ng salita ng Diyos, mga kapatid, na sa ating kapanahonan ay bihira na naisin na magbasa o magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Mas magandang magpana lang sa internet, mga video, YouTube, mga ganyan, mga pani, kung ano-ano. Aminin niyo, mga kapatid, adik din kayo. Huwag ko lang, ilang oras ang ginugulo niyo sa isang araw. Tayo ang pinaka number 1 sa buong pag-aaral ng buong mundo, mga kapatid, na gumugugol ng maraming oras sa yung social media nito, mga kapatid. Ako naman, nagkukuhan ako, pero yung mata ko, ang ayaw ko talagang masira. Pag medyo konting kwan lang ay talagang hinihinto ko, kahit na yung bida madali nang mamatay, yung kontrabida ay talagang wala na, hindi ko na kakayanin talaga yung eksenang gano'n, pinapatay ko na, mga kapatid. Kaya puli ng Panginoon at ako man din ay obligado na talagang magbasa at mag-aral din ng salita ng Diyos bilang nananampalataya sa Kanya. Lucas chapter 5 verse 22 hanggang sa mga sumusunod. Datapot si Jesus na nakatanto ng kanilang mga iniisip ay sumagot at sinabi sa kanila, bakit pinagbubulay-bulay ninyo sa inyong mga puso? Ito nung panahon na si Kristo ay nag-aaral sa kanila, sa mga Hudyo, mga kapatid. Verse 23, alin baga ang lalong magaan sabihin, ipinagpatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan, o sabihin magtindig ka at lumakad ka? Praise God. 24, datapwat upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa lumpo, sa iyo ko sinasabi, magtindig ka at buhatin mo ang iyong mga higaan at umuwi ka sa bahay mo. 25, at pagdakay nagtindig siya sa harap niya at binuhat ang kanyang higaan at napasa kanyang bahay na niluwalhati ang Diyos. 26, at nagsipangilalas ang lahat at niluwalhati nila ang Diyos at nangapuspos sila ng takot na nagsasabi, nakakita kami ngayon ng mga bagay na katakataka. Ito yung mga early believers, yung mga naunang nagsisisampalataya. Sa ating panahon, mga kapatid, na mas advanced tayo sa mga pananampalatayang ganito. Dito, mga kapatid, makikita natin sa uling versikulo yung pangyayari na may isang lumpo na nakita ng maraming mga mananampalataya sa panahon nila na gumaling. Siguro nagtaka sila, mga kapatid. Kaya sabi nga, kataka-taka. Pero doon po sa verse 23, ibalik mo, Brother Gideon. Ito yung gusto kong nakita ko ito na oo nga naman.
Alin baga ang lalong magaang sabihin? Ipagpatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan o sabihin magtindig ka at lumakad ka? Mga kapatid, marami akong nawitnisan na sa iglesyang ito na pinagaling. Nakita ko talaga yung kapangyarihan ng Diyos noong mga panahon na ang iglesyang ito ay ginamit din sa mga pagpapagaling. Hindi ko alam din niyo siguro. Yung may mga baliw na gumaling. Sino bang dating baliw sa inyo na gumaling? Wala naman siguro mga kapatid. Totoo po yun. May mga talagang tinatali na baliw. Tapos pinag-pray lang ni Pastor Fred. Magaling na. Ganon katindi mga kapatid. Di ba? Si nanay, ilang taon na bedridden, almost 2 years, magdadalawang taon. Pinuntahan ng mga missionary dito, pinag-pray, kinabukasan, tumayo. Ganon katindi, mga kapatid. Pero nakita ko po ito, yung versikulo ito, mga kapatid, na oo nga naman, marami ang pinagaling sa iglesia ito. Maraming, sabi nga ng mga testimony ng mga ibang pastor, may mga 40 days na nagpasting, pero nasaan sila? Mga kapatid, hindi nila naunawaan. Minsan, sa pananampalataya ng tao, yung mata ang ginagamit. Kung ano lang yung nakikita ng mata, yun lang, doon lang nananampalataya. Pero hindi nakita itong pagpapatawad ng kasalanan, which is, ito ang pinaka-importante, mga kapatid. Oo, pinagaling ka, pero pagkatapos noon, bumalik. Sa kasaysayan po na ating Panginoon, marami yan, mga bulag, lahat yan, pinagaling sila, pero nung gumaling na sila, nasaan sila? Hindi. Sabi nga, nung pagdating ng Pentecostes, kunti na lang sila, mga kapatid. 120 lamang na sila. Kaya nga, purihin ang Diyos. Maging ako man din, mga kapatid. Oo nga naman. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako dating kung anong magkaramdaman o anumang. Pero mahalaga sa atin yung pinatawad yung kasalanan. Sapagkat kung pinatawad ang iyong kasalanan, kandidato ka, mga kapatid, na kung saan ang Diyos sa ating panahon, mga kapatid, ay may kaharian sa lupa at sa langit. Sinong gustong sa langit? Mga kapatid, wala nang gustong sa langit. Wala na, mga kapatid. Ayun, Sister Grace. Purihin ang Panginoon. Pananampalataya po yan, mga kapatid. Paninindigan po yan. Hindi biro-biro po ito. Kaya, minsan iniisip ko, sinasabi ko sa kanila na wala pa naman yung panahon na sinasabi ng Biblia. Aabutan ko pa kaya yung kaharian na sa lupa. Kinukonsider ko rin ang sarili ko sa langit. Nung nabasa ko ito, mga kapatid, sana nga, ang tao kasi makasalanan. Ulit-ulit yung kasalanan. Kaya sa verse 26, tingnan mo. Ayan o. Nagsipagilalas ang lahat at niluwalhati nila ng Diyos at napuspos sila ng takot. Yan ang mahalaga sa pananampalataya at sa paglilingkod na ito, sapagkat ako man din, sa amin ko sa sarili ko, hindi ko ako perfectong tao. Hindi rin ako siguro yung matuwid na matuwid. Pero may takot po ako sa Diyos na lahat ng mga bagay na alam ko na ikakasama ko o makakasala ko, medyo iwas po ako, mga kapatid. Dahil dito. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay hahatol sa bawat isa. Minsan sa atin, natatakot tayo sa tao kung anong sasabihin ng tao. Ay, yan. Anong gusto sabihin ng tao? Malaya sila. Husgan kanila, ano bang sabihin nila sa inyo. Minsan, natatakot tayo sa ganon. Hindi ko alam, tayo na, sabi nga ni Pastor, na tayo ay next level na sa ating pananampalataya. Sana nga, hindi na tayo natatakot kay Pastor. Na pag nakita kayong, hindi ko alam kung anong kinakatakot nyo, may nakita siyang, may mga bagay na, maganda yung panda natin, malaya na lahat, nakita kayong naka-short band, yung mga dulaga,
Ay, huwag na kayong matakot kay Pastor. Malaya na. Ang pag-aaral ngayon, malaya na mga kapatid. Konsensya na yung pinapairal ng isang mananampalataya. Malaya na kayo. Hindi na kayo kahatulan ni Pastor. O ganito. Sapagkat hindi naman siya ang hahatol sa mga gawa na nakita niya sa inyo o sa anuman. Tayo, lahat tayo bilang magkakapatid. Hindi po ganun ang pananampalataya mga kapatid na sa ngayon ay naabot na natin. Ay mas mahalaga na magkaroon tayo ng takot sa Diyos sa ating pananampalataya. Sapagkat ito yung natutunan natin sa mahabang panahon, mga kapatid. Yung mga away-away, yung mga naninira sa inyo, may Diyos naman. Diba? May Diyos naman na tagahatol. May Diyos naman na kinakawawa ka, okay lang, may Diyos naman. Magkaroon sila sa takot sana sa Diyos. Ikaw, sa sarili mo, alam mo may Diyos na tagahatol at may Diyos na tagapagligtas. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Praise God. Ito, yung pananampalataya nila sa umpisa, ganoon po mga kapatid. Sila ay humihingi ng mga tanda. Sila ay nagtataka sa mga Himalaya, Kataka-taka. Ayan, namamanga sila. Siguro naman tayo, hindi na tayo namamanga sa mga kataka-taka. May nanganganak ng 4 na. Ano bang latest? May 8 pa yata yun. 8. Yung isang babae, 8. Mayroon ba? Sister Vicky? Yung 8. Hindi ko alam, i-search nyo. Diba? Kataka-taka yun. Yung lalaki, pwede ng babae. Kataka-taka ba yun sa inyo mga kapatid? Hindi na. Transgender ang tawag doon mga kapatid. Naging yung, akalain mo yung dodo, laki na kaysa sa babae. Hindi na kataka-taka yun. Pwede lahat sa ating, bukas na ang ating kaisipan sa mga bagay na ito. Sa kanila, sa unang panahon, talagang namamanga sila sa mga milagro. May lumalabas ngayon si Joey Tevez, kilala niyo yun? Yung apostol na nagpapagaling, di ba lang kung saan part yun, sa part yata ng Mindanao, na yung na-stroke, akalain mo nakawheelchair din, tapos biglang naglakad na. Akalain mo mga kapatid, talagang may kapangyarihan ng Diyos. Pero hindi na kataka-taka sa atin yon. Normal na yon sa atin nga, nangyari na yon. Wala yan, sabi, okay na yon. Mas mabuti na ang Diyos sa ating panahon mga kapatid. Sa iglesia ito, pagpapakan natin ang Diyos mga kapatid. Praise God. Psalms chapter 96 verse 4. Sapagkat dakilang Panginoon at marapat na purihin, siya'y kinatatakotang higit kaysa sa lahat ng Diyos. Mga kapatid, ibig sabihin talaga hindi lang iisang Diyos. Marami talaga mga kapatid. Sabi ng Biblia, kaya purihin ang Panginoon, namamangako na nakilala natin yung tunay at nag-iisang Diyos, hindi yung maraming Diyos, mga kapatid. Yan o. Praise God. Psalms chapter 25, verse 2 pala, chapter 2, verse 5. 2:5 ng Psalms. Kung magkagayoy, magsasalita siya sa kanila, sa kanyang poon, at babagabagin siya sa kanyang malabis na sama ng loob. Na-misquote ko ito. Mislok, mga kapatid. Ecclesiastes chapter 3, verse 14. Nalalaman ko na anumang ginawa ng Diyos, magiging magpakailanpaman, walang bagay na mailadagdag o anumang bagay na maalis at ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya. Verse 3:14. Itaas mo. Pwede. Sa 8, chapter 8, verse 2. 12 to 13. 8. Natin. 12. Verse 12 pala. Ayun. Bagaman ang makasalanan ay gumagawa ng kasamaan na makaisang daan. Tingnan nyo mga kapatid,
Bagaman ang makasalanan ay gumawa ng kasamaan na makaisang daan at humaba ang kanyang buhay, gayon may tunay na tarastas ko na ikakabuti nilang matatakot, natatakot sa Diyos na natatakot sa harap niya. Verse 13. Ngunit hindi ikakabuti ng masama ni hahaba man ang kanyang buhay na parang isang anino, sapagkat siya'y hindi natatakot sa harap ng Diyos. Minsan, mga kapatid, sa hindi pagkaalam ng salita ng Diyos, yung sinasabi ng dinidescribe ni Solomon na gumagawa ng kasamaan na 100 beses, baka hindi lang, mas mahigit, mga kapatid, hindi natatakot sa Diyos dahil nga walang pananampalataya, walang pagkaalam ng salita ng Diyos. Tama ba ako, mga kapatid? Kung alam niya sana ang katwiran at paghatol at pangako ng Diyos, malamang sa malamang magkakaroon din siya ng takot sa Diyos. Mga kapatid, nakakatakot ba ang kaarawan o galit ng Diyos? Parang hindi Natatakot din ako, mga kapatid. Hindi ko alam kung makakatawid o makakaligtas ako sa mga salot na dadaan na maraming anumang bagay. Ngunit, ano bang sabi ng Biblia, mga kapatid? Ayan o, sa makasalanan lang po yan, mga kapatid. Ngunit sa marami nating pag-aaral, ang banal o ang matuwid o ang mga saktan ay ililigtas niya. Doon na lang po inyo habang hawakan ng inyong pananampalataya. Kasi nga, hindi naman tayo masama na kagaya niyan. Talagang walang takot ang mga yan. Patayin mo, barilin mo, o itututok pa niya yung baril sa ulo niya kasi walang pagkaalam sa salita ng Diyos. Hindi natatakot ang tao. Ang tao, dinidescribe mga na parang hayop na. Hindi takot yan. Lalo na pag influensya ng, lalo na sa drugs. Kaya may mga suicide, bomber, suicide, hindi sila natatakot na mamatay. Hindi sila natatakot na kung anong mangyayari sa kanilang buhay. Wala siyang pakialam. Mamatay, wala pakialam. Mahirap po yun, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos sa pagkaalam ng kanyang salita. Sapagkat nagkaroon tayo ng takot na maging ang Israel o maging mga Hudyo sa panahon nila, himala lang yung mga nakita nila o mga tanda. Doon lang sila nagilaras ng takot, pero hindi nila alam, mas mahalaga pala hanggang sa ating panahon na pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. At hindi lang yon, sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, oo, minsan nakakakomment tayo ng pagkakasala, pero pinapatawad at pinapatawad pa rin tayo ng Diyos. Yun yung pinakamahalaga na nabasa natin, mga kapatid. Na hindi tayo masihan sa mga katakataka o mga milagrong nangyari sa ating buhay. O sa mga pagbabalang mayroon tayo, hindi tayo salamat sa Diyos. Pero mas mahalaga na sabi ng Biblia na mas malaki na pinatawad tayo sa ating mga pagkakasala. Kung hindi, bakit kahit na anong hiling, kahit na anong tawag mo sa Diyos, mga kapatid, sa akin lang ito, mga kapatid, kung hindi ka naman papansinin, walang pakialam sa iyo ang Diyos, baka mahirap. May mga grupo, may mga tao bang ganon? Mayroon, mga kapatid, na kahit na anong tawag nila sa Diyos, sapagkat mali ang kanilang Diyos, sabi ng lumang tipan, kahit na buong araw kang manalangin sa Diyos na yan, hindi ka papakinggan. Bakit? Hindi nga, mali nga, mga kapatid. Tayo ay sumasamba at kung pinupuri natin ang tunay na Diyos ng mga Diyos, mga kapatid. Kaya palakpakan natin ng Panginoon. Purihin siya. Kaya matuwa tayo, magalap tayo. At hanggang ngayon, pinapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Purihin ang Panginoon sa magandang umaga sa ating lahat. Praise God. Purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Sa
pinatawad niya sa atin. Amen? Amen? Hindi ko natutuwa. Dahil sa atin kasi walang malinis sa atin. Amen? Walang dakila sa atin, walang karapat-dapat sa atin. Maliban na lamang na sabihin ng Diyos na pinatawad tayo ng Diyos. Amen? Kaya, salamat sa Diyos na punong-puno ng kahabagan at ng kahawaan, lalong-lalo na doon sa mga tumatalima sa Kanya at sumasampalataya sa Kanya. Ano ang mas magandang marinig natin? Pinagpala tayo ng Diyos o pinatawad tayo ng Diyos? Amen? Kasi ang daming, sabihin natin, ang daming pinagpala dito sa sanlibutan. Pinagpala ng karunungan, katalinuhan, kayamanan, lahat ng kanilang mga tinatangkilik. Ngunit, malayo ang Diyos sa kanila. Amen? So, mapalad pa rin tayo ng mga nililingap ng Espiritu ng Panginoon. Mapalad tayo kaysa sa kanila. Amen? Dahil nakampi nila kayamanan ng sanlibutan, ngunit ang kanilang kaluluwa ay mapapasaan kaya. Amen? Sabi nga ng talata, what shall profit a man if he gain the whole world and lost his own soul? Mapahamak ang kanyang kaluluwa. Saan sila paruroon? Ano ang kanilang kakamti? Ano ang ganti sa kanila ng Diyos? Amen? Sa sanlibutan na ito, pinagpala sila ng karunungan. Hindi sila tumalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi ginawa nila ang kanilang nais. Ayon sa kanilang gawa, tinanggap na nila ang bunga ng kanilang gawa, tinanggap na nila ang reward sa kanilang mga gawa. Ano ba ang kanilang kakamtin na regalo o na reward sa Diyos? Wala na. Kundi ang gagantihan ng Diyos ng reward ay yung sa kanyang pagparito, ang mga tumalima sa Ebanghelyo at ang mga nagtagumpay sa paglilingkod. Amen? So, ang tanong doon, sino ang iyong pinaglingkuran? Sino ang iyong sinampalatayanan sa buhay na ito? Doon tayo haharap sa Diyos at magsusulit. Sino ang iyong pinaglingkuran? Amen? Ang iba, naglingkod para sa sarili. Naglingkod sila sa ibang tao para sila ay yumaman. So, kanino sila tatanggap ng reward? Doon sa kanilang pinaglingkuran. Amen? Yung iba naglingkod para sa kanilang sarili. Ano ang kanilang ginawa? Lahat ng kanilang kakayahan, lahat ng kanilang asset, ibinigay lahat. Para ano? Para kumita. Ano ang kanilang reward? Yumaman nga. Naging kilala. Amen? Meron na isang mayamang tao ngayon. Gumagawa siya ng isang he's creating space para panirahan ng tao. Elon Musk. Yung isa yata. Si Velos. Si Velos. Silang dalawa. Parehong kasi parehong mga kilalang tao. They're creating space, kalawakan dyan sa taas. Gagawa sila, amen, ng isang lugar para panirahan ng tao. Ayun ang kanilang goal. Goal talaga nila. Sabi na, pagkatilang malaw, ano ang kanilang yumaman sila ng gusto, may mga nag-sponsor. At pag nagawa yun, kayaman ulit ang pamilya, pati sarili niya. Baka hanggang mamatay na ang tao, mamatay na ang maraming mga tao sa henerasyon ito, tapos yung mga taong nandoon pa sa space na yun, kung mangyayari,
kilala pa rin siya dahil nagawa niya ang bagay yun. Karangalan, kayamanan ang mapapasa sa kanya. But that's the reward. Hanggang doon lang. Amen? Pero sa atin, kanino tayo naglingkod? Amen? Para sa sarili natin? Para sa church? Para kay Pastor Efren? Para kay Pastor Jeff T? Hindi. Naglilingkod tayo para sa Diyos. Amen? Naglilingkod tayo sa Diyos. At kanino tayo tatanggap ng gantimpala? Amen? Kundi sa Diyos. Amen? Sa Diyos natin lahat tayo aasa at sa Diyos natin tatanggapin ang reward. And our reward is according to our deeds. Amen? Ayon sa ating mga pagpapagal, ayon sa ating pagsunod, ayon sa ating mga gawa sa pananampalataya. Lahat ng mga bagay na sabihin nating salita ng Diyos na Kanyang ipinangako, that's all a reward. Amen. Reward, lahat ito ng Diyos. Kaya, lahat ng salita ng Diyos na hindi pa natin natanggap na ating sinampalatayanan, ay asahan natin na ang Diyos ang magbibigay sa atin sa panahon na ibibigay na niya ang kanyang reward sa bawat isa. Amen? Kasi lahat tayo, mayroon tayong mga sinampalatayanan na hindi pa nangyari. Amen ba? Kala ko ba, sumampalataya ka ng buong buo. Tapos, mangyayari. Kailan pangyayari? Ang tanong, kailan pangyayari ng Diyos? Amen. Mayroong panahon na ibibigay na sa'yo ng Diyos ngayon bilang reward. So, you have received your reward. Amen. Pero yung pananampalataya mo na yun, sa susunod na panahon, bahala na ang Diyos kung yung pagkakaloob niyo ulit. Amen. Dahil tinanggap na natin yung reward. Pero sa atin, may mga pananampalataya man tayo na hindi pa nangyayari, patuloy nating panghawakan. Dahil ang assurance natin ng salita ng Diyos na ating sinampalatayanan ay gagawin niya ayon sa ating pananampalataya. Amen. Ayon sa ating pananampalataya at ibibigay ito ng Diyos as our reward. Amen. Reward niya sa atin. So, lahat ng mga bagay na ito ay reward galing sa Diyos. Lahat ng mga bagay na kakampin natin, lahat ng mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin dahil sa ating paglilingkod, it is all our reward. Amen. Gantimpala ito ng Diyos. Bigay ito ng Diyos. Galing sa Diyos. Every good and perfect gift is from above. Amen. Ngayon, kung ang tao mahusay at pinuri na siya ng ibang mga tao at siyempre feeling proud. Ano? Tapos hindi man lang niya sinabi, salamat sa Diyos, purihin sa Diyos, tinanggap na niya yung reward na yun. Wala na siyang tatanggap yung reward sa Diyos. Dahil inaako na niya ang puri ng mga tao. Amen. Sa atin, lahat ng mga bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon, salamat natin lagi sa Diyos at ibalik natin lagi sa Panginoon. At ang pagbabalik natin lagi sa Panginoon, kung ano ang sa Diyos, kung ano ang mga biyayang dapat para sa Diyos ay sa Diyos, at kung ano ang ating mga panata, kung ano ang ating mga bagay na hinihingi ng Diyos sa atin, isa rin naman natin ipagkaloob. Ang sa Diyos ay sa Diyos, at ang sa tao sa tao. Amen? Huwag natin abuin ang mga bagay na para sa Diyos. Dahil, sabi mo nga, hindi na
pagkakalooban pa tayo ng Diyos dahil tinanggap na natin ang mga bagay na dapat ay sa pananampalataya natin tatanggapin. Mas maganda ang mga bagay na ibibigay sa atin ng Diyos kung ito ay dahil sa ating pananampalataya. Amen? Kaya nga lang, minsan pinakausap ng mga bata, sabi ko, mas matamis ang tagumpay kung ito ay pinaghirapan. Amen. So, ganoon din, yung iyong pananampalataya ay hintayin mo may pagtitiis hanggang sa ang Diyos ang magbigay sa iyo. Amen. Ay, buhay na walang hanggan, alam na natin yan. Hindi pa sa ngayon yan. Pero patuloy nating sampalatayanan dahil ang Diyos ang magkakaloob sa atin ng bagay nito. Amen. Ang Diyos ang magkakaloob sa atin ng mga nito. Kaya dito sa pag-aaral natin, let's go deeper according to the Word of God. Amen. According to your faith. Amen. May pananampalataya ka noon na tinanggap mo na at ayon sa mga pagpapahayag sa atin sa panahon na ito, may mas malalim pa na kahulugan yung mga bagay na sinampalatayanan mo noon kaysa sa ngayon. Asahan yan. Maging sa salita ng Diyos. Maging sa words of God. May mga bagay tayong natutunan noon sa mga pag-aaral. Pero balikan mo ngayon ang pag-unawa sa salitang yun. Mas malalim at mas maganda. Amen? Dahil ang Espiritu na ng Diyos ang nagpapahayag sa atin. Mas malalim na siya, mas malawak na siya, at mapalapit na tayo doon sa kaganapan ng pananampalataya. Mas maganda na siyang unawain, mas madali na siyang unawain. At kung iyong nanamnamin, mas masarap. Kaysa nung nakaraan na naunawaan mo yung mga pahayag na ito. Kaya, yun ng pahayag na pinatawad na tayo. Amen? Ano ang gusto ninyong gawin sa inyo ng Diyos? Pinatawad o pinagaling? Amen? Kaya, dalhin natin yan sa mas malalim na pangunawa. Dalhin mo yan sa mas malalim na pangunawa. May mas magandang unawa na nasa likod ng bagay na ito. Amen. Kung ating lubos na maunawaan ay mas makakaramdam ka ng kalayaan. Amen. Makakaramdam ka ng kalayaan. Kaya pag-aralan nyo, amen, na hindi lang simpleng pagpapagaling o pagpapatawad ang kaganapan sa bagay na yun. Amen. So, ganun tayo mag-aaral ngayon. Amen. Ganun ang ating pag-aaral sa ngayon. Kaya, focus tayo doon sa words of God. Focus tayo doon sa words of prophecy. Focus tayo sa ministry of the word. Amen. Focus tayo doon sa mystery of the word. Focus tayo doon. Mas malalim. Amen. Mas malalim na pag-aaral. Mas malalim na pag-aaral. Kaya, sabi nga ng Hebrews chapter 6 verse 1, let us go on unto perfection. Amen. Punta na tayo doon sa kasakdalan. Nalimutin na natin yung mga simulaing aral. Hindi naman natin lilimutin. Kumbaga,
yung mga simulaing aral, nasa sistema mo na yun. Dapat yung salita ng Diyos ay nasa sa'yo na hindi mo na kailangang turuan ka ng sino man para ikaw ay kumbaga, masunod mo ulit yung mga bagay na ito. Amen? Hindi na tayo bata para palalahanan lagi ng mga salitang ito. Amen? When it comes to doctrine, doktrina ayon sa Ebanghelyo, ito yung mga sequence ng mga pag-aaral na talagang dadaanan ayon sa pasimula. Pero yung aral ng pagiging Kristiyano, hindi na kailangan nating linggo-linggo, hindi na kailangan araw-araw ay paalalahanan tayo ng tagapagturo. Amen? Kasi basic lang yung mga yun. And that's the way of living para ikaw ay maging ayon sa pagiging Kristiyano. Amen? Ayon sa pagiging Kristiyano. Yung mga yun, dapat hindi na natin pag-asaya ng oras. Hindi. Focus tayo sa words of God, mystery, gospels, amen, yung mga bagay na dinadala ng Diyos sa atin, ng mga hiwaga at ng mga malalalim na aral. Amen. Dahil andun na tayo sa kaganapan ng ating pananampalataya. Mga bagay na ating sinasampalatayanan ay gagawin na ng Diyos sa panahon na ito. Amen. Sa panahong darating na ito, yung 9:26 ng Romans, tatawagin niya silang mga anak ng Diyos sa buhay. Sa panahong ito, sa panahong susunod na. Amen. Sa panahong susunod na. Dahil ito, sa pag-aaral natin mamaya, makikita natin. Amen. Makikita natin. Ito na yung panahon nila. Ito na yung panahon. Napakagaling ng Biblia. Kung alam natin unawain at alam natin iugnay ang bawat talata at ang bawat pahayag ng mga propeta at ng mga apostol ay malalaman natin ang pagkabahabahagi ng panahon. Kailan niya gagawin ito, kailan niya pinangyari yun, kailan niya, kung ano ang mga susunod na gagawin ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Amen. Ayon sa kanyang kalooban. Kaya, yung mga aral na ating mga natutunan noon ay ipamuhay na natin. Amen. Gawin na natin. Dapat yun na yung nagiging sistema ng ating pananampalataya. Dahil mag-move tayo ulit sa mas malalim na pag-aaral. Amen. Mas malalim na pag-aaral. Buti nga sana kung yung mas malalim na pag-aaral ngayon ay makakasabay tayo lahat. Amen. Dahil kung maunawaan mo siya, napakaganda at napakagaling ng salita ng Diyos. Pero kung hindi ka makasabay at hindi mo maintindihan, baka matisod. Pwede natin ikatisod. Amen. Pwede natin ikatisod. For 12 ng libro, tingnan natin, dahil ang salita ng Diyos ay mas matalim. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas
kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Kaya niyang gawin yun. Amen. Ang alin? Kaluluwa. Yung soul mo. At alin ang espiritu? Yung iyong mga pinaniniwalaan. Amen. The soul kasi is you. Amen. At yung espiritu na ito ay yung mga bagay na ipinapahayag sa atin ng Espiritu Santo. Amen. Alin niyang ihiwalay sa iyo yan. Kaya niyang hindi naman niya gagawin talaga yun. Pero kung hindi mo maunawaan, pwedeng mangyari yun. Mawala ka sa pananampalataya, pwede kang matisod, pwede kang mangmina, pwede kang mangpaypay ng mga kasukasuan at ng utak. Paano niya gagawin yan? Kasukasuan mo, mga joints, tapos yung utak mo. Paralyze ka na, wala ka na magawa, wala kang maisip, nag-iisip ka, pero hindi ka makakilos, wala kang magawa. At madaling kumilala ng mga pag-iisip at ng mga haka ng tao. Dito tayo hindi makakatanggi sa salita ng Diyos. Amen? Sinisiyasan tayo ng salita ng Diyos. Amen. Pinikilala tayo o kilala tayo ng salita ng Diyos. God knows our hearts. God knows our minds. Ganyan kabisa ang salita ng Diyos. Kaya, kung sa mga pag-aaral na to hindi tayo makasunod, hindi tayong malito, mahilo, o kung ano ba. Amen. Pero ang mahalaga, tayo pa rin ay ayon sa Espiritu at may pananampalataya ng Diyos ang siyang gumagawa sa atin sa iglesia nito. Amen. May paniniwala ng Diyos ang siyang gumagawa sa atin sa iglesia nito. Nandyan pa rin pa kayo sa pananampalataya? Amen. 1 Corinthians 5, examine yourselves kung kayo ay nasa pananampalataya pa. Kung nag-aalinlangan na kayo. Amen? Nag-aalinlangan na ba kayo? Napagod na ba kayo sa paghihintay? O napagod na ba kayo sa pagsasaliksik? Amen? Nasa pananampalataya pa ba tayo? Yan tanong. Kasi, tingnan natin, sa Tamarack Church, 50 years na, bakit iilan-ilan pa din tayo? Kung ganyan ang sabihin o ang bubulong sa inyo, ano ang magiging panlaban ninyo sa salitang yon? Ano? Kasi kailangan meron kang ipon na salita ng Diyos para kung dumating ang mga bulong na yon, kaya mong sawatayin. Amen? Kaya mong sawatayin. Bakit sila mayaman na, mga iglesia niyon, kasabayan natin natin. Pero ngayon, bakit ganito pa rin? Amen. Bakit ganito pa rin? Ano ang ating magiging salita na galing sa Biblia upang yung mga bagay na yun ay mabura sa ating kaisipan? Amen. Maraming salita ng Diyos. Amen. Maraming mga bagay na pwede nating gamitin para sa watayin ng mga bagay na yun. Ngunit sa atin, amen, ang aking paniniwala, amen, ang Espiritu ng Diyos, amen, ay nagpapatuloy sa kanyang pangunguna sa iglesia nito. Kahit kaunti tayo, kahit hindi tayo pinagpapala masyado, ay pagpapala naman. Amen, hindi na lang, hindi kasing yaman ng ibang mga pananampalataya. Amen. Bakit napakaliit pa rin natin na samahan?
Amen. 1 Corinthians lang yan. 1 Corinthians chapter chapter 1. Ano, pinili ng Diyos ang mga mangmang o panyayin ng mga marunong sa sanlibutan nito. Amen. Pinili ng Diyos ang mga mga hindi kilala sa sanlibutan na ito. Kakaliyain sila. Amen. Ano ba? Isa sa mga basehan natin, ang mga pinili ng Diyos ay yung mga kakunti sa bilang. Bakit kaya hindi tayo tumatang? Amen. Nagkukulang ba tayo sa paggawa? O nagkukulang ba tayo sa pangangaral? Yung pangangaral ng mga nakaraan, talagang sagana tayo. Ang Bible doon, ang Bible dito. Amen. Pero, umaayon tayo sa ating pananampalataya at sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Ako ay nagpapasako, amen, sa salita ng Diyos. Kung paano niyang pinakilos ang kanyang, sabi natin, pangit. Amen, na hindi na kinakailangan tayong turuan ng sino. Amen? Walang nagturo sa atin. Maliban na lamang ng pahid ng Diyos, ng Espiritu ng Panginoon. Amen? Yun ang nagturo sa atin ng mga aral na ito at ng mga pagtuturo ayon sa mga hiwaga ng Diyos. At sino ang nakaunawa ng mga hiwaga nito? Sino ang mga nakaunawa ng mga hiwaga nito? May mga nagturo na ng mga unang pagtuturo patungkol sa end times. Amen? So hindi natin pinapasubalian sila. Noong mga unang panahon, sila ang nasumpungan ng Diyos para kilusin. Amen? Pero yun nga lang, nung dumalo yung panahon, yung mga nasa ilalim nila, parang nagka-iba-iba ng pananaw, paniniwala, nagsanga-sanga rin. So, ang pagkilos ng Espiritu ay may pagdaloy, may pagdaloy. Amen. As long as nananahan tayo doon sa aral. Aral ng isang Diyos, ang aral ng pagkilos ng Diyos, ang aral na bautismo, kaloob ng Espiritu, at katawan ni Kristo, ang Iglesia, hanggang sa dumaloy ito, hanggang sa ngayon. Amen. Dumaloy hanggang sa ngayon. At parang ito na nga, may pagtawag ng Diyos. At yung pagtawag ng Diyos ay silang kanyang hihirangin hanggang sa pagpapanibagong generasyon, pagpabagong lahi. Amen? Paano tayo? Dahil ang Diyos nung hinirang niya si Abraham lang din. Abraham lang. Hindi na siya tumingin na ibang tao. Abraham lang. Amen? Hanggang sa nangyari ang salita ng Diyos, dumami. Amen? Dumami at naging isang bayan. Ilang libong taon yun bago sila dumami. Amen? 400 years. Di ba? Ilang taon naging bihag ang Israel sa Egypt? 400? Alam nyo? Parang nawala sa isip ko. Hindi lang kasi 120 years yun eh. 120? Hindi lang 400 years ang alam ko na naging biyaga Israel sa Egypt. 400 years. Amen? 400 years. Eh tayo, ilang taon pa lang tayo? 50 years. Amen? Eh ang Israel,
After 400 years, milyon na sila. Amen? Kaya tayo from 1974, 50 pa lang, ilan ang komunidad ngayon ng Cedar? Hindi ko na dati ng GOC, ang Cedar na. Baka matisod din kayo. Hindi na GOC, Cedar na. Bakit? may talata din ako dyan. Amen. Kung alam nyo ang talata, alam mo kung paano sabihin ang salita ng Diyos. Dahil sabi sa talata, silang mga pinili ng Diyos ay tatawagin sa bagong pangalan. Di ba, Brother Joseph? Kaya ngayon, hindi Gospel of Christ ang sikat doon. Ano? Cedar. Dahil isa yon sa pangako ng Diyos na silang mga pinili, silang mga tinawag, amen, ay tatawagin sa bagong pangalan. Hindi na GOC ang sikat. Hindi na Gospel of Christ. Nangyayari ba ang salita ng Diyos? They will be called a new name. Susunod, sige, pagkakalan natin. Bagong pangalan. Cedar na ang pangalan. Cedarian na tayo. Amen? Nangyayari ba ang salita ng Diyos? Hindi pinaplano. Pero nangyayari ayon sa nakasulat. Mababasa na lamang natin, ganito pala ang gagawin ng Diyos. Ganito pala ang pinangyayari ng Diyos. Amen. Kaya nakikita ko yung paggabay ng Espiritu Santo. At nakakapagtaka kasi nga, nangyayari muna sa atin, nangyayari muna sa kalagitnaan natin, bago natin masasaliksik na mayroon pala sa Biblia na ganito. Amen? So anong kasiguraduhan mo? Dinadala tayo ng Diyos sa kanyang salita. Dinadala tayo ng Diyos sa kanyang kalooban. So, ito ang pagkilos ng Espiritu ng Panginoon sa atin. Na-research na at tawagin sa bagong pangalan. And I think it's in Isaiah. Isaiah 64, hindi ako nagkakamali. Mamaya, assignment ko. Hindi bibigay ko sa inyo. Amen. So, nakaka-amaze lang, no? Nakakahanga, ang ganda ng ginagawa ng Diyos sa atin. Amen. Ha? 62:2. Sige. Tara natin. Ay, tara. At may kita ng bansa ang iyong katuwiran at ang lahat na hari ang iyong kalulatian at ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan na ipangangalan ng bibig ng Panginoon. Makikita ng mga bansa ang iyong katuwiran. Amen? So, tayo ay nagsusumikap maging ayon sa salita ng Diyos at sa katuwiran ng Diyos at ng lahat na hari ang iyong kaluwalhatian. Amen? Yung mga GOC tatawagin sa bagong pangalan, Cedar. Tatawagin sa bagong pangalan, ipangangalan ng bibig ng Diyos. Ganun din naman ang Israel. Dating Jacob, nung pinagpala siya ng Diyos, wala pa mga bansa, hindi pa siya nakilala ng mga bansa. Pero pinaspasan ng Diyos si Jacob. Anong sabi ng anghel sa kanya? Ikaw ngayon, ano ang iyong pangalan? Sabi ng anghel kay Jacob. Amen? Sabi ni Jacob, Jacob, sabi ng anghel, kasi hindi makawalang push yung anghel. Nag-wrestling kasi sila. Hindi makawalang push yung anghel. So, sabi ng anghel sa kanya, mula ngayon ay tatawagin ka na Israel. May bansa na ba noon na nakakilala sa kanya? Wala pa. Ganun din naman, ang Cedar, wala pa nakakilalang bansa. Pero itinakda na ang pangalan. Sumasanarin ba kayo? Hindi. Ang Jacob naging Israel. Ngayon, ang mga GOC, tawagin niya sa bagong pangalan.
Ewan ko kung nasasabayan ninyo o sinasabi nyo, iuugnay lang natin. Amen. Pero ang nakahanga nga nito, nakamangha nito, pinangyayari muna sa atin ng Diyos bago natin makikita sa talata na meron pa. Amen. Yung isang dako na yan, wala pang aral ng paghahanda, wala pang aral ng isang dako. Nabili na yung lugar na yun. Amen. Yung aral ng Biblia, sa bundok ng mga bundok, sa burol ng mga bundok. Ano, nagkataon lang ba? O talagang kamay ng Diyos ang gumagawa. Doon ako nagpapasama sa salita ng Diyos. Amen? Kaya tayo ay magkakaroon naman ng pagsuko sa salita ng Diyos kung lubos natin maunawaan ang mga bagay na ito. At ito ay hindi natin pinulot na aral kanino man. Dahil may pahid ng Espiritu. 1 John 2:27. Amen. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa Kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sinuman. Amen. Ngunit kung paanong kayo'y tinuruan ng Kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay at siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paanong kayo tinuruan nito ay gayon kayong nananahan sa Kanya. Amen? Manahan tayo at tuturuan tayo, dadalhin tayo ng Diyos ayon sa Kanyang salita. Amen? Nabili na yung lugar na yun. Hindi naman natin, wala pa yung aral ng paghahanap, wala pa yung aral ng isang dako. Nung panahon na yun, ang idea lang ni Pastor Efren, kasi nga, kung saka, nangyari kasi yung baha dito nun eh. Pagbagyo, nagtumbahan lahat ng mga puno, tapos ang baha doon sa Mangaldan hanggang Baywang. Tapos may mga lumalabas sa balita, big one. Siguro parang nakapag-isip si Pastor Efren, saan niya dadalhin ng mga miyembro sa kano? Sa bundok, sa taas, sa mas mataas na dako. Hanggang sa nagkaroon ng may mga nakitang posibilidad na lupa na binibenta yun na sa Omega. After a year, after 2 years, yun na pala, no, nabili yung lugar na yun kailan? 2014. Nabili yung lugar na yun 2014. Dapat tayo lang pati. Magpapatotoo lang. Makakapag-embarrassing sa inyo ba sa kayo? 2014. So, after 2 years, saka lumabas yung aral ng paghahanda. Pagtakas pa. 2016 kasi yung pagtakas eh. Habakuk. Amen? So, kita nyo, dinala muna tayo ng Diyos doon at saka pinakita ng Diyos sa kanyang mga salita yung mga bagay na mangyayari. At yun pala ang kalooban ng Diyos. Amen? So, nakamanga. Isa pa, church established 1974, registered 1974. Nabili yung lupa na yon 2014. Ilang taon? 40 years. May kaugnayan din ba sa Israel? Nung ang Israel naglakbay, ilang taon sila? 40 years. Amen? Nakapasok sila ng lupang pangako 40 years. Ewan lang. So, itinakda ba ng Diyos? O nagkataon lang? Amen? Ako kapatid, sa salita ng Diyos ako nagpapasama. Ang salita na ng Diyos ang siyang
manghahawak sa atin. Amen? Kung ikaw ay maghahawak sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang hahawak sa iyo. If you abide in me and my words abide in you, sabi ng Biblia. And Revelation chapter 3 verse 10, na dahil tinupad mo ang salita, ang aking mga salita, amen? Ang aking salita din ang mag-iingat sa iyo. Pero na, kaya nagpapasakop ako sa salita ng Diyos. Tingnan natin yun, 3:10 ng Revelation. Ang ganda kasi. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Amen? Kaya, papasakop ako sa salita ng Diyos. At ang salita din naman ng Diyos ang mag-iingat sa atin kung tinutupad natin ang kanyang mga salita. Amen? Kaya, sa Diyos tayo magpapasakop. Ang ating paglilipot sa Diyos, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng reward. Kung sa salita ng Diyos tayo nagpapasakop, ang salita din ng Diyos, ang siyang gagawa ng kanyang mga salita sa atin. Amen. Ayon sa ating sinasampalatayan. Amen. Hindi tayo tinuruan. Dumating na lang at nangyari ang mga bagay na ito. Hindi dahil natutunan natin sa Biblia, saka natin ginagawa ang paghanda. Hindi, dinala muna tayo ng Diyos doon at itinuro ng Espiritu sa atin yung mga bagay na mangyayari. Amen? Mga bagay na mangyayari. Nakakapagtaka rin, 40 years, 2014. Amen? Saka, nung nabili yung lugar na yun. Amen. Lahat tayo ay pasakop sa kalooban ng Diyos at sa salita ng Diyos. Sabi magsitay naman. Let's sing Puso ng Diyos. Yes, O Lord. Dalisayin mo, Diyos, ang aming mga puso at ang aming mga isipan. Upang kami maging karapat dapat sa iyong mga pangako. Puso na isa ay nabulog sa mga pambanal po rin o Diyos. Sa pagpapalang ito ay pinagkakaloob mo sa amin. Masalamat kami sa mga kaganapan ng iyong kalooban na kung saan ikaw ang patuloy na nangunguna sa amin ayon sa iyong mga salita. At kami, O Diyos, ay magkakaroon ng kalubusan na pagtitiwala kung ang iyong mga salita, O Diyos, ay aming maunawaan at ang aming maintindihan. Kaya, Panginoon, nagpapasakop kami sa iyong mga salita. Dahil alam namin na ito ang iyong pangyayarihin. Ang salita mo ay ikaw, at ang salita mo ay ang iyong kapangyarihan. Kaya, O Diyos, sa iyo kami tumitiwalang lubos. Sa iyo kami nagpapasakop, O Diyos. Ilusin mo kami ng iyong presensya. Gabayan mo kami ng iyong Santong Espiritu. At ahayaan namin, Panginoon, na ang iyong pagkilos ay patuloy na manahan sa amin. Hindi kami tututol. Hindi kami hahadlang. Hindi kami magiging sagabal. Hindi bagkus. Gamitin mo kami na maging bahagi sa pagganap ng mga salitang ito. Pag tumitiwala kami, Panginoong Jesus, na ang salita mo, siyang pangyayarihin mo sa aming kalangitan. Aalisin mo ang mga hadlang at gagawa ka ng bagong daan
Gagawa ka ng bagong katuwiran para sa mga lingkod mo na mga kumitiwalang lubos at nananahan sa iyong salita. Kaya Panginoon, anumang mga pagsubok ang dumaraan sa amin dahil sa aming pananampalataya at dahil sa aming paglilingkod, lalong-lalo na sa pagganap namin ng iyong mga salita, ng Ebanghelyo, ng pag-anda. Panginoong Hesus, ang iyong salita nawa ay magkaroon ng kaganapan sa amin. At siyang magkaroon, Panginoon, ng katuwiran sa amin upang kami sa pagtupad namin ng mga salita ito ay maging kalayaan sa amin at kapanatagan ang mga pagsunod namin sa mga salita mo. Sabihin mo, Diyos, sa mga mahadlang, palayain mo kami, Panginoon, na magawa namin ng may kalubusan sa aming pananampalataya, pagsunod sa iyong Ebanghelyo. Panginoong Sus, salamat po sa iyong katwiran. Salamat po sa iyong mga salita. Naggawa, panahalan kami lagi ng Espiritu Santo upang kami turuan, hindi ng sinumang tao, kundi ng Espiritu galing sa iyo, Espiritu ng katotohanan. At ito rin, O Diyos, sa amin ay magpa-unawa ng may kausayan ng aming mga salita ayon sa iyong katwiran. Piliin ka, O Diyos, iniwalhati ka na ang mga pagpapahayag ko sa bawat isa ng iyong mga salita. Ang mga salita mo na aming sinampalatayanan ay magkaroon nawa ng pag-asa sa amin na maganap sa amin sa kapanahunan ito bilang iyong gantimpala upang magkaroon kami, O Diyos, ng mas matibay na pag-asa sa aming paglilingkod sa panahon na ito. Kaya Panginoong Sus, ang aming pagtitiwala ay aming nilalangin sa iyo. Sa iyong salita, sa iyong paumunan, sa iyong kapangyarihan. Salamat po, Diyos. Puspusin mo kami lagi ng iyong salita. Puspusin mo kami lagi ng iyong Espiritu Santo at ng iyong kapangyarihan. Upang kami ay gusto tayong matibay na may pananalig at pagtitiwala sa iyo. At ang iyong mga pagkilos ay aming masunod ayon sa kalooban mo, hindi sa aming sarili. Purihin ka, Lord, at iyo. Sa pangalan ng Jesus.